oras bago ang pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, sumuko na raw si Senator Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan. Para sa update, live na magbabalita si Camille Samonte. Camille, bakit at paano sumuko sa Sandigan Bayan si Senator Marcoleta? Cheryl, bago nga formal na ilabas itong warrant of arrest laban kay Senador Rodante Marcoleta ay personal siyang na nagtungo dito nga sa Sandigan Bayan 3rd Division para dumalo doon sa pagdinig kaugnay ng inihain niyang motion para ipabasura itong kasong plunder na isinampa ng Office of the Ombudsman laban sa kanya. Dito rin hiniling ng kanyang kampo na ipagpaliban muna yung paglalabas ng warrant of arrest at isuspendihin itong proceedings habang hindi pa nare-resolba itong motion. Pero hindi pinagbigyan niya ng korte, Cheryl, dahil sabi ng mga mahistrado, moot or academic, wala nang saysay yung hiling na ipagpaliban yung paglalabas ng warrant of arrest dahil noong Biyernes pa raw na pagdesisyonan ng mga mahistrado na ipaaresto na itong si Marcoleta at yung tatlo niyang kapwa akusado ng mga campaign na donor. At giniit din ng mga mahistrado na magkaiba kasi yung punto na kailangan talakayin doon sa motion to quash. Kaya separate matter daw ito at in fact nagbigay ng 3 araw ang mga mahistrado para sa prosecution na maghain ng komento ukol dito. At yun na nga, Cheryl, habang nangyayari yung pagdinig ay inanunsyo na dito ni Justice Carl Miranda na aprobado at pirmado na nila itong warrant of arrest laban kay Marcoleta at naglabas na rin sila ng whole departure order. At pagkatapos na i-anunsyo yan ni Justice Miranda ay bumaba na dito sa Clerk of Court ng 3rd Division itong si Senator Marcoleta at dito na nga niya iginiit na nag-surrender na siya dito sa jurisdiction ng korte. At kasama rin Cheryl sa pinaa-aresto itong ang 3 kapwa-akusado ni Marcoleta na sina dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Varias Espiritu at Aristotel Baluyot Veray. At yun na nga, Cheryl, no, bago rin ilipat itong si Marcoleta sa Camp Crame para gawin yung kanyang booking procedure ay humarap siya sa media at nagbigay siya ng maikling pahayag. Pakinggan natin itong pahayag ni Senator Marcoleta. Pagpunta ko rito, inaasahan ko na lahat ang mga prosesong gagawin ng korte. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, ako ay hindi magtatago, haharapin ko ang batas, ang asunto, sang-ayon sa pagkakaintindi ko sa mga batas natin. Kaya kailangan pong dumaan ang proseso. Cheryl, pagkatapos nga nitong pagdinig ay sa unang pagkakataon ay nagbigay ng pahayag itong si Justice Carl Miranda dahil nga napakainit daw nitong issue at maraming debate at may mga kilos protesta rin. Ang kabilat ka na yung kilos protesta dahil nga dito sa issue na ito at ang ginigiit ni Justice Carl Miranda sa kanyang pahayag sa media ay wala raw pakailam ang korte sa politika na pag-uusapan o mangyayari sa Senado kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at binigyan diin din ni Justice Miranda na hindi sila basta-basta nagpapaaresto dahil lang senador ang akusado. Sabi pa niya ay nung Biyernes nung ihain ng Ombudsman itong kaso laban kay Marcoleta ay personal nila itong inupuan, sinuri lahat ng mga dokumento at impormasyon bago sila nagdesisyon na ilabas itong warrant of arrest laban kay Marcoleta at sa kanyang 3 mga kapwa-akusado. Ngayon, Cheryl, yung sa pagdinig kanina, yung abogado ni Espiritu, yung isa sa mga co-accused, ay dumalo dito nga sa pagdinig. Pero doon sa dalawa, kay na Defensor at kay Veray, ay wala pa tayong impormasyon kung sila rin ba ay susuko dito sa korte. Cheryl. So ngayon ay diretso na after ng booking ni Senator Marcoleta, diretso na rin siya sa kulungan.
Yes, Cheryl, possible na ang sabi ni Justice Miranda, ang kanyang commitment order ay sa New Quezon City Jail sa Payatas dadalhin itong si Senador Marcoleta. Kasi kanina, Cheryl, akala nga namin nung una ay dito na ginawa yung booking procedure kasi biglang dumating yung mga personnel ng CIDG, maging si DILG Secretary John Vic Remulla ay personal na nagtungo rito. But apparently, ang parang ang nangyari pala ay return of warrant yun nangyari. Kaya after noon, ay a few minutes after that ay diniretso na siya sa Camp Crame. So ngayon, hinihintay pa namin yung confirmation kung ibabalik pa ba siya rito or diretso na nga ba talaga siya doon sa New Quezon City Jail. Cheryl. At sabi mo nga ay may warrant of arrest na rin na inilabas doon sa tatlong donors nagbigay ng donation, sina Defensor, Espiritu at Viray. May represented si Espiritu dyan, pero may balita ba tayo kila Defensor at Viray? Yun nga, Cheryl, ngayon hanggang sa mga oras na ito ay sinisikap pa natin na kunan sila ng pahayag. Pero kung matatandaan, Cheryl, sa mga nakaraang araw ay may panayam kay dating Congressman Mike Defensor kung saan iginigiit niya na hindi siya magtatago kung sakali nga na magkaroon ng development dito sa kanyang kaso. But as of this time ay wala pa tayong nakikitang bagong pahayag na inilalabas yung kanyang kampo. At ito kasi, Cheryl, mahalaga dahil itong third division ay yung kasong plunder ay non-bailable yan. Pero kasi apart from that, meron pa silang ibang kaso which is yung paglabag doon sa Presidential Decree 46. So hindi pa natin alam kung same day ngayong araw din ba sila maglalabas ng warrant at kinakailangan din kasi nila na mag-post din ng bail para dyan. And lalo na't kung meron din silang plano na maghain ng mga motion to quash gaya nga nung ginawa ng kampo ni Marcoleta dito sa third division na humahawak ng kasong plunder. Cheryl. Klaruhin lamang natin, Camille, ano yung kaso na kakaharapin ni na Defensor, Espiritu at Viray? Cheryl, parehas nung kaso nung kay Senador Marcoleta ay sinampahan din silang tatlo ng kasong plunder at ng paglabag sa Presidential Decree 46 o yung pagtanggap ng ng regalo ng isang public official mula sa pribadong individual. So yan yung mga kinaso, isa ng pangkaso ng Ombudsman laban sa kanilang kina Marcoleta. At ang paliwanag dyan ng Ombudsman ay maituturing daw na plunder itong pagtanggap ng pagtanggap ni Marcoleta ng 75 million pesos na campaign donation, lalo't hindi ito idineklara ng senador sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth, maging sa kanyang Statement of Contributions and Expenditure o yung SOSE, na usually nga hinihingi yan ng COMELEC parang pagkatapos ng panahon ng kampanya. So, ayun nga, Cheryl, may 3 araw na ibinigay itong korte para magkomento muna yung prosecution kaugnay dito sa motion to quash. And then after 3 days, saka natin malalaman kung maglalabas ba ng resolusyon ukol dito or kung magkakaroon pa ng another date dahil nga na-aresto na ngayon, dahil nga nasa custody na, nasa jurisdiction na ng korte itong si Marcoleta, ay most likely magkakaroon na rin ng schedule for the arraignment. Cheryl. Maraming salamat, Camille Samonte. Inaabangan ngayon sa CIDG si Senator Rodante Marcoleta. Para sa update magbabalita, si Mobile Journal Jazz Paredes. Jazz, dumating na ba dyan si Senator Marcoleta? Jazz, nasa CIDG na ba si Senator Marcoleta? Yes, Sherry, nakatanggap tayo ng impormasyon na nakarating na dito sa Campo Crame sa CIDG itong si Senador Rodante Marcoleta para isagawa yung booking procedures nga dito sa CIDG. At kaugnay na rin yan, Cheryl, ay dito nga isasagawa yung kanyang biometrics, mugshots at pati na rin yung kanyang medical bago siya ibalik sa Sandigan Bayan para sa kanyang return of arrest warrant, Cheryl. Ngunit Cheryl, kanina hindi tayo pinayagang makalapit dito sa arrival ni Marcoleta kanina at hindi lang kita sa aking likuran, ngunit dito si EDG itong nasa likuran ay binarikadahan niya ng kapulisan upang masiguro nga din yung safety and yung para maiwasang magkagulo. Ngunit nakareceive naman tayo ng impormasyon mula sa loob na nakarating na nga daw ang senador sa CIDG para sa kanyang booking procedure. Cheryl. At kailan dadalhin si Senator Marcoleta sa Quezon City Jail? At paano matitiyak na walang special treatment din sa kanya? Cheryl, base sa impormasyon na nakuha natin sa ngayon,
ay nakapanayam natin itong CPNP Chief Melencio Nartates. Wala pang konfirmasyon mula sa kanya kung ngayong araw din ba ay madadala na rin sa Quezon City Jail sa Payatas itong si Senador Rodante Marcoleta. Ngunit kung babalikan natin yung naging senaryo noong si Senador Jinggoy Estrada ang dinala dito para sa kanyang booking procedure, matatandaan natin na after siyang dalhin sa Sandigan Bayan para sa kanyang return of arrest warrant, ay sa parehong araw din ay nadara na rin siya sa Quezon City Jail sa Payatas. Hindi pa natin tiyak, Cheryl, kung ito ba yung mangyayari muli sa pagkakataong ito. Ngunit sa ngayon ay nakumpirma naman natin mula kay PNP Chief na nasa CIDG na nga ito si Marcoleta para sa booking procedure. At ayon din sa kanya ay papunta na raw ang hanay ng Philippine National Police para isilbi ang warrant of arrest sa tatlo pang akusado. Sa ngayon ay encourage o mensahe ni Nartates na sumuko na lamang daw itong tatlo pang akusado, maaring sa Camp Crame o sa pinakamalapit daw na police station upang sila ay sumuko. Pero Cheryl, sa ngayon yan pa lamang ang impormasyon na ating nakukuha sa ngayon. Maraming salamat, Mobile Journal, Jazz Paredes.